Ayon po sa isang kilalang analyst na si Ginoong JD, sinasabi po niya na ang mga tao na nag-aakala na mas magandang investment si XRP kumpara kay Bitcoin ay out of their minds. Ibig sabihin ay wala po sila sa tamang pag-iisip. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ang pinakatanong natin dito ay bakit nga ba naglabas ng isang pahayag si Ginoong JD na isang pahayag na hindi po maganda kay XRP. Kung saan ay sinasabi niyang sa madaling salita ay sinasabi niyang hindi po magandang mag-invest kay XRP at mas maganda kay Bitcoin. Unang-una ay kailangan po nating maintindihan kung bakit ganito kalakas ang opinyon ni Ginoong JD. Ginamit po niya ang historical chart ng XRP BTC pair para ipakita ang malaking pagbaba ng presyo ni XRP kumpara kay Bitcoin. Sa loob po ng nakaraang 6 na taon, bumaba po kasi ng 97% ang value ni XRP laban kay Bitcoin. Ibig sabihin ay mas matindi ang naging pagbulusok ng presyo ni XRP kumpara kay Bitcoin sa mga panahon ng bear market. Ngayon ay atin pong tingnan yung historical performance ni XRP laban kay Bitcoin. Kung babalikan natin ang huling quarter ng 2017 at umpisa ng taong 2018, sa panahon na ito ay tumaas ang presyo ni XRP ng 1,820% mula po sa presyong 0.20 hanggang $3.84. Samantalang si Bitcoin naman ay tumaas ng 336% mula sa presyong $4,600 hanggang $20,089. Napakaganda ng performance ni XRP sa panahong ito. Ngunit hindi nagtagal ang ganitong trend. Noong pumasok po ang bear market, mas malaki ang naging pagbaba ng presyo ni XRP kumpara kay Bitcoin. Habang unti-unting umaangat ulit si Bitcoin, si XRP naman ay nananatiling mababa. Ayon po sa chart ni Ginoong JD, mula po sa presyo na 30 digits 24 BTC, yan, noong early 2018, bumaba ang XRP BTC ratio hanggang ilang 0 digits pa ito. Ayan, 50 digits 949 BTC noong August 2024. Ayan, 97% po yan na pagbaba laban kay Bitcoin. Ayan po yung kanyang chart. Ngayon ay bakit po mahirap makarecover sa XRP? Mahalagang malaman na si XRP po ay nahirapan makarecover sa panahon ng market recovery. Noong nag-trade po ulit si Bitcoin malapit sa all-time high nito na $73,000, si XRP naman po ay nasa 0.53 lamang, 85% na mas mababa sa kanyang all-time high. Ayon po kay Ginoong JD, ang malaking disparity na ito sa performance ni XRP at Bitcoin ay patunay na ang mga nagsasabing mas magandang investment si XRP ay misguided. Para po kay Ginoong JD, mas maganda ang naging returns ng Bitcoin investments kumpara kay XRP sa nakalipas na mga taon. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ni Ginoong JD tungkol sa hinaharap ni XRP. Sa kabila po ng lahat, si Ginoong JD ay nananatiling cautiously bullish kay XRP. Ayon po sa kanya, ang mahabang consolidation period ni XRP ay maaaring maging simula ng isang malakas na bull run. Ipinapayo niya na isaalang-alang ng mga market participants ang pag-shift ng kanilang Bitcoin gains sa XRP dahil ang XRP BTC ratio ay nasa all-time low. Ngayon ay ang aking sariling opinion naman po rito or ang aking masasabi rito ay ang main point. Yan, na ang main point po natin dito ay importante ang pag-aaral at pagsusuri sa mga historical trends at data bago po tayo gumawa ng mga investment decisions. Habang may mga strong opinions, yan, malalakas na opinions tulad po ng ibinahagi ni Ginoong JD dito,
Hindi po ito nangangahulugan na ito na ang absolute truth or ito na yung katotohanan. Ang financial markets po ay volatile at maraming factors ang nag-iimpluwensya sa market ng sa price movements ng cryptocurrency. Ang pagiging isang smart investor ay nangangahulugan ng pagkakataon ng malawak na kaalaman at pag-aaral sa market trends. Tandaan po natin na laging may kaakibat na risk ang pag-i-invest, kaya't importante ang informed decisions base sa ating personal na risk, tolerance at investment goals. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.